momentum nag-shift? Kumbaga imagine mo yung last two games, yung unang dumating kayo last game, medyo down kayo. Syempre hindi alam kung maglalaro si Brownlee. Ngayon, na-turn yung tide na, dalawang sunod na panalo. What did it take for the team to come to this point na nasa inyo na yung momentum? I think, yun na, first of all, sana hoping and praying na ma-sustain namin yung momentum na nagawa namin. Well, no, last game talagang hindi namin alam kung talagang maglalaro si JB. And out of nowhere talagang napanalo pa namin nakapaglaro si JB. And coming into this game, medyo start kami ng flat. Medyo hindi naging maganda yung first half namin. Pero good thing na turn around namin yung second half. Coming into Game 6, alam naman natin ang pinakamahirap sa lahat yung i-close yung series. Pero I think yung depensa namin, yun yung nagdadala sa amin sa mga panalong games namin. We limit yung mga scorers nila. Pugo, Yurtana, RHJ, alam naman natin na i-score yung mga yan pag binigyan mo ng puwang. So, malimit lang namin yung iba. Malaki yung chance namin close up. Troy, ikaw nanggaling ka sa kabilang team and syempre, kung may makakakilala sa kabilang team sa team nyo, ikaw yun eh. Ano tingin mo ang characteristic ng kabilang team na kailangan nyo i-watch out for Game 6? Well, yung mentality nila na first pa lang sa press con pa lang, ang feeling nila sila yung underdog. So iba yung laruan ng underdog pag yung mga ganitong series na talagang natin to lose. Nung nandun ako, talagang yun yung mindset namin na pag nakaisa o pag nakakuha ng championship, talagang malaking bagay na yung pagpasok pa nga lang ng finals nung nandun ako, talagang isang magandang na sa amin yun, achievement na paano pa kaya nakakuha ng championship. So knowing that, syempre bawal na nandito na ako sa kabilang team, bawal mag-relax. Alam namin yung momentum na sa amin, pero kailangan pa rin namin trabahuin para kung gusto namin makuha yung deciding game. Thank you, Troy.